everyone, it's me, Proudly Mommy. Okay mga kaibigan, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, okay? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. So meron lang akong gustong i-share sa inyo about sa mga agency. Agency na nagpapaalis ng OFW. Or yung mga agency na sila yung naghahanap ng mga employer dito sa ibang bansa. So, meron akong kakilala. Isi-share ko lang ha. Grabe to. Grabe talaga to mga B. Imagine yung corruption sa Pilipinas, matindi. Ito, matindi din to. Kasi, meron akong kakilala. So, si Kabayan ay nagtrabaho dito ng ilang buwan. Parang 1 month yata siya dun sa sponsor niya nauna. Tapos hindi sila nagkasundo kasi nga pinagtatrabaho siya sa bahay ng nanay niya na labag yun sa kontrata. So, ang ginawa niya, nagpatid siya sa agency dito sa Doha. So, sa agency ni Doha ay hinanapan ulit siya ng employer. So, ngayon, meron siyang natirang sahod. Ito na yun mga mi. Meron siyang natirang sahod dun sa unang sponsor niya na nagkakahalaga ng mahigit 8,000 Qatari Riyal. 800 Qatari Riyal. Tapos, lumagpas na ang 1 year mga B. Hindi pa binibigay sa kanya ngayon yung sahod. So, nung September, ano bang date ngayon? September 30 ngayon, di ba? So, nung nakaraang linggo, sinamahan ko siya sa agency. Kasi kukunin niya na nga yung pera. Siyempre, lagpas na ng 1 year, di ba? 1 year and 1 month, 1 month na yung lumagpas. Pero hindi pa rin niya natatanggap natitirang salary doon sa unang sponsor niya. So, nung dumating kami sa agency, wala mga tao. Parang 2 o 3 lang yata yung naandun. Tapos, yung kumausap sa amin, medyo mataray-taray pa, ha? Tapos habang kinakausap niya yung si Kabayan na sinamahan ko, todo make up siya mga be. Oo, make up siya habang kinakausap niya si Kabayan. So, ang dami nilang eme-eme. Hiningan siya ng bank account kasi doon daw ipapadala yung pera. Hiningan siya ng ID ng asawa niya or GCash number kasi doon daw ipapadala. Pinagawa din siya ng authorization letter na katunayan na yung asawa niya ang padadalahan. So, ginawa lahat yun ni Kabayan. Naibigay niya lahat. So, ito na nga mga B. Dumating si August 29, August 28, September 28, September 29. Hindi natanggap ng asawa niya yung pera na ini-expect niya na ipapadala ng agency. So, kahapon, September 29, tinawagan namin yung number na binigay ng agency para i-follow up ba. Alam niyo ba mga pe? Ang nangyari, yung binigay na number, nung nasa agency kami, hindi nila sinasagot. As in, hindi nila sinasagot. Tapos tumawag kami doon sa isang number, may sumagot. Tapos, medyo na high blood na ako na sumagot. Kasi, kesyo tawag daw ulit kami, kasi hindi naman daw siya yung nakausap. Sabi ko, what? Isang taon ninyong bininbin yung sahod ng tao, tapos hindi nyo maibigay ngayon. Nasaan na? Something fishy, di ba? Ibig sabihin, kapag gano'n na ang mga nila, baluktot na katwiran, gastos nila ang pera. Di ba? Imagine, naibigay na nung unang sponsor ni Kabayan eh. Bakit hindi nila kaagad maibigay yung pera? 800 plus lang yun. Hindi naman umabot ng 1,000. Ayun na nga. Tapos, magpa-follow up kami ulit ng alas 4 ng hapon. Hindi na nila sinasagot si tawag. Isang ring lang ng phone, pinapatay na nila. Kasi alam na nila yung number na ginagamit namin. O di ba? Hindi lang sa Pilipinas ang may korupsyon, kundi dito rin sa ibang bansa. And take note ha, ang tagal ng processing nila for 1 year. Parang ang sarap, mag-comment nga kayo, parang ang sarap lang na i-report ng agency na to. Nakunan ko ng picture yung agency na to mga B. Natutoo lang. Grabe sila. Kawawa ang mga may hawak na katulong nito or kasambahay. Kasi pagabiyaanan talaga nila. Ganun sila katindi.
Ginagastos nila yung pera ng mga kasambahay na may natitira pang sahod. Tapos ayun, ibibinbin nila yung sahod ng tao and hindi nila maibibigay hanggang sa umabot ng taon. Ganun sila katindi mga be. Oh, comment kayo diyan sa mga OFW na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. And abangan natin ang susunod na kabanata kasi kinausap ko yung second sponsor ni Kabayan. So baka one of these days, sugurin sila sa agency. Ganun mga kabayan. So, hindi lang sa Pilipinas ang may mga buwaya, kundi dito rin sa ibang bansa na mga ahensya na dapat sana sila ang nagpuprotekta sa aming mga OFW pero wala. Mga buwaya din sila. Kakagigil, di ba?